Magandang umaga po sa inyong lahat guys. Meron po tayong ipaparating po sa inyong lahat kasi po nandito po ang ating mga kaibigan. Dahil po ay meron po tayong nakuha na informasyon po ngayon, no. Kakahula lang po ng ating mga kaibigan na ipinapaalala po sa inyong lahat dahil po meron po disgrasya na po ang nangyari, landslide. Ito na po yung sinasabi ng ating kaibigan. Dapat po tayong lahat mag-ingat, lalo na po yung mga bahay po natin ay nasa matitirik na area. Kaya naparito ako para ipaabot sa inyo, at saka marami po nagtatanong kung saan po daw puputok, no, saang dagat po na may bulkan. Kaya nandito tayo kasi ipaabot ko sa inyo, kasi doon sa Romblon, no, wala namang volcano, di ba? Pero ang delikado po yung tsunami kapag may bulkan na sasabog. Basta mayroong bulkan na nasa ilalim po daw ng dagat ngayon. Ito po yung tinitingnan po ng ating mga kaibigan kung saan po banda. Kaya narito tayo guys dahil po ay ipaalala ko sa inyo, no. Nagbabala po si kaibigan kasi po yung ipinapahula sa atin, sa nagtatanong kung totoo pa yung kaibigan po natin, hindi ko makahula po ba kung ilan po ba ang volcano, no. Kaya sinabi ko 300, no, volcano, kasi po yun po ang ipinapaabot ng ating kaibigan. Magandang umaga kaibigan. Di ba guys, ito ang sinabi ng ating kaibigan. Mas maganda po yung katanungan ninyo na sinabi po ninyo, ipinatanong po ninyo sa akin kung ilan po ang volcano dito sa Pilipinas ngayon. Tay, ano po ang ating ipaabot sa kanila? Sa lahat po daw ng makapanood sa video natin, paki-share po ha. Kasi sa lahat po ng mayroong mga volcano na tumubo dyan sa inyong lugar, natutulog man yan o active, dapat po kayong mag-ingat lahat. Sabi po ng ating kaibigan. Bakit po kaibigan? Dahil po yung natutulog na bulkan, ang sabi ng ating kaibigan, pwede yan na maging active dahil po sa nangyari noong laging lumilindol. Kaya mag-ingat po tayo. Sana po daw, no, hindi po sasabog yung bulkan po doon sa Kanlaon, kasi kung sumabog at mailabas po yung mga putik at saka yung mga bato na nakaharang po doon, yun po. Alam mo ba kung bakit hindi po basta-basta, no, pumutok ng bigla kahit napakalakas po yung eruption? Hindi po nakaputok kasi po may nakaharang po doon, no. Kaya ang delikado dito kapag lumalaki po yung biyak, yun po ang pwede yan puputok na. Kaya mag-ingat po kayo, kasi po ang sinabi ng ating kaibigan, kahit nasa malayo kayong lugar, aabutin pa rin kayo ng mga eruption, mga usok, no, alikabok, ano bang tawag dito, mga abog guys. Dapat po talaga mag-ingat po kayo, no. Pasensya na kayo guys kung hindi ako komisado talaga yung Tagalog na iba, kasi minsan nakalimutan natin magtagalog kasi po nasa Mindanao tayo, no. Kaya sa lahat po ng makapanood nito, ang babala po ng ating kaibigan, ito po ang pakakatandaan ninyo. Ang kalamidad ngayon guys, ang pinakadelikadong kalamidad po ngayon sa patapos na buwan na ito, mag-ingat po talaga kayo ha. Balik-balik ko na ako o paabot sa inyo ha, tungkol sa landslide. Yun po ang napakadelikado po ngayon na kalamidad ngayon, landslide, no? Ang kinatatakutan ko dito guys, alam mo ba kung ano po ang ipinapaabot ng ating kaibigan? Takutan nila ngayon ng mga lugar tulad po ng Diwalwal, no, Mount Diwata, Diwalwal, Mungkayo. Yun po ang pinaka malaking
trahedya kung ang mga tao doon nagpapatuloy na tumira, no? Dapat po talaga paalisyon sana dyan sila kasi po may panahon na matulad sila doon sa Masara. Sa lahat po ng mga taga Mindanao, no, paki-share po ito. Dapat po maka-aware po talaga, awareness po yung mga ano natin dyan, mga kapwa natin na mga tao doon sa Mount Diwalwal guys, kasi po ito po yung kinatatakutan ng ating kaibigang Duwende, no? Sana po no, maraming makapanood nitong video na to kasi po hindi pa natatapos yung kalamidad. Mayroon pa lindol, no? Grabe. At saka yung bagyo guys, no? Parang normal na lang yan. At saka yung baha, normal na lang yan. Pero ang delikado kana yung landslide karon. Muna ato ang paabuto, no? Sana makahanda yung mga tao, huwag tumira po doon sa mababa, no? Kasi kapag mataas yung nasa tinitirahan nila, mataas po yung area. Kapag landslide yan, kapag dito yung bahay mo sa baba, yun po, matatapunan ka. Kaya nagpapasalamat tayo dahil po ay lagi pong nagpaalala po yung mga kaibigan natin. Ang babala po ng ating kaibigan ay napaka-importante. Dahil po lahat po ng babala nila nagkatotoo. No, kakahula lang po natin, mayroong bahay po natabunan na, no? Naanod dahil po sa pagguho sa lupa. Ito po yung ano ninyo, isipin po ninyo kasi binigyan po tayo ng magandang pag-iisip normal para po makapag-isip po tayo. Alam mo ba kung bakit, kung paano iwasan ang disgrasya? Ito po ang payo ng ating kaibigan na para maiwasan po nyo yung disgrasya. Ito po. Ganito po daw guys. Sa lahat po na makapanood dito ipaabot ko. Sa tanan ani makadungog sayon da kay na iwasan ang kuan kanang ang sa pani kalamidad guys. Ito ang gagawin, sabi ng ating kaibigan. Isa, magdasal kayo. Sa tuwing kayo ay aalis, dapat titingnan ninyo yung nakapaligid sa bahay niyo. Yun po dapat po talaga maging alerto ang lahat. Dahil po pwede natin maiwasan po, lalo na po yung mga driver dyan, no? Kung mag hinay-hinay lang taog drive, no? Layo gud ang disgrasya, makaiwas ka talaga yan. Pero kung matulin ka magpatakbo, malapit yan sa disgrasya. Kaya ito po yung pakatatandaan natin, hindi lang po kalamidad kundi mga disgrasya po ang pakakaingatan po ninyo ngayon. Maraming disgrasya sa tuwing December. Kaya salamat po kaibigan. Tay. Oo, salamat po guys. Maraming salamat po. Tay, pwede ka bang kumanta tay? Kasi birthday ko po ngayon ba? Pwede bang kumanta? Hindi daw kaya guys. Hindi kaya. Sige pa, okay lang yun tay. Okay lang, at least na lagi ka nandito. Salamat ha. Ayaw po na yung kumanta.